tinagurian natin West Philippine Sea Block sa House of Representatives, si Akbayan Representative Chel Jokno, Akbayan Representative Percy Sendanya, Akbayan Representative Dada Kiramis Mula. Kasama rin po natin ang ating mga sectoral leaders mula sa New Masinloc Fishermen Association, si Leonardo Quaresma, ang pinatawan ng pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka, si Karen Cerilla, ang ating mga student leaders mula sa Akbayan Youth, si Kyla Meneses, mula ang Secretary General ng Student Council Alliance of the Philippines, si Matthew, at syempre ang ating mga artists. And also a co-convener of ating ito, walang iba, si kasamang Noel Cabangon. At syempre ang renowned Filipino rock collective, ang Morobits, si kasamang Mel. Okay, so para sa pagpapatuloy ng ating programa, tinatawanan ko po si Representative Chel Jokno. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang ibahagi yung mga ginagawa po natin sa House of Representatives dito sa issue ng West Philippine Sea. Unang-una, we are fully supporting the present moves to amend the espionage provisions in the revised penal code. Kasi ang kasalukuyang nandun sa batas natin ay kailangan ma-update. Matagal na yan na hindi ko siya in tune with the times today. Itong mga espionage laws ay currently nasa Committee on Revision of Laws. At pinupush po namin ito na ito'y mapagka agad-agad. Dahil napitan man natin sa nangyaring recent incident na mayroong mga nahuli, mga Pilipino who were, according to the news reports, involved in espionage. Some of whom were even connected with the government. Pangalawa, ay kailangan din natin may sa batas ang isang foreign interference law. Dahil sa ngayon wala pa tayong gano'n at maraming lang modelo ang magagamit para may sa batas na ito agad. Pangatlo, dapat malaman natin yung katotohanan hindi lang dito sa recent incident ng espionage acts according to the news reports that we have seen. Pero pati na rin yung nangyari last year, yung mga Chinese nationals were also apprehended for similar acts. Aside from that, ay kailangan din natin suportahan ang ating mga kasama, especially yung mga WPS frontliners natin sa Pag-asa Island. In that connection, dahil may mga kabataan din tayo na andun, nananawagan tayo sa gobyerno na tiyakin na may sapat na pondo para sa kanilang pag-aaral. At ako'y nananawagan din sa mga children po natin. Baka naman ay pwede din natin na supportahan in any way we can yung mga kasama natin, mga kabataan na nasa Pag-asa. We will continue to provide you updates on what is happening in the West Philippine Sea as far as the House of Representatives is concerned. Ang masasabi ko lang sa ngayon ay tutok na tutok ang West Philippine Sea Block sa House of Representatives dito sa issue na ito. Thank you. Dating si Akbayan Representative Percy Sendanya. Okay na umaga po sa ating lahat. May pananalig naman po tayo dun sa patriotism, dun sa pagiging makabansa at makapilipinas ng marami at mayorya sa ating po mga tao sa gobyerno at mga kababayan. Pero dito pong nakakaraang araw, nakita natin na nakababahala itong pag-iispiya ng China. At ang ginagamit po nila ay ang sarili nating mga opisyal at kawani ng gobyerno. Nakita po natin, malinaw na yung China, hindi na nakontento doon sa ginagawa nilang pagmamanufacture ng trolls, pagkakalat ng fake news, pagkakalat ng disinformation. Naroon na po sila ngayon sa paggamit ng sarili nating mga kawani ng gobyerno para po i-undermine ang ating sovereignty. Kita po natin na ang ginagawa ng China para nakakuha ng mga sensitibong informasyon ay nagbibigay ng financial incentive doon sa mga tao sa loob po ng ating gobyerno, mga kasama po nating lingkod bayan, para nang sa ganoon ay ma-undermine yung mga plano na pagtatanggol natin at ginagawa natin pagtatanggol sa ating pong teritoryo. Malaking factor po dito, yung maliit na sweldo,
maliit na compensation na tinatanggap ng mga kasama natin mula sa security sector hanggang doon sa mga posisyon na related po dito sa mga ginagawa ng mga frontliners natin sa West Philippine Sea. Kaya nga po tayo sa Akbayan, ina-explore po natin ang magpanukala ng mga measures para dagdagan ng hazard pay at benefits ng mga civilian staff who are handling sensitive national information o kaya naman ay nagtatrabaho sa mga areas na mayroong direct national security concerns. Tinitinan po natin na itong pagdadagdag ng hazard pay at benepisyo ay hindi lamang limited sa DND, AFP at Coast Guard. Pwede rin po dyan kasama yung mga DOST researchers, BFAR Maritime Monitoring Personnel, at ating pong ina-urge ang DND at this point, certify as strike port or embattled ang specific location of assignment sa West Philippine Sea. Nang sa ganun po, ngayon pa lamang, bago pa lamang tayo pumasok ng 2027 budget, habang piniprepare nila ang kanilang mga budget, madagdagan na ang hazard pay ng ating pong mga kababayang frontliners at kasama natin nagtatanggol para sa West Philippine Sea. Sa ulay po dito, doon naman po sa side ng mga mamamayan, lalo na po yung isa pang klase ng frontliners. Yung frontliners natin na sila talaga yung natin sa karagatan araw-araw, nangingisda sa sarili nating karagatan, abay dapat po natin silang tulungan. Sa panahon po na talagang sumisirit ang presyo ng crudo, o po natin kalilimutan na matindi ang pangangailangan ng ayuda ng mga kasama nating mangingisda. Lalo-lalo na yung nangingisda na sa West Philippine Sea, may threat na nga ng China at Chinese aggression, ramdam pa nila yung threat nitong pagtaas ng presyo ng crudo. Kaya po tinatawagan natin ang Department of Agriculture na itaas po ang subsidyo sa ating po mga mangingisda mula 3,000 at ipantay doon sa 5,000. Pwede po itong gawin ng DA sa lalong madaling panahon. Pwede po nilang i-access ang Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na 10 billion fund nang sa ganun maibsan yung paghihirap ng ating mga kasama mangingisda. Sa dulo po, ang ating pagtulong sa ating mga frontliners sa West Philippine Sea, hindi lamang limitado dapat sa mga empleyado at kawani ng gobyerno, mas lalo po natin din dapat tulungan yung mga kababayan natin araw-araw, tinitiyak na mayroong isda sa ating pong lamesa, tinitiyak na mayroon tayong makakain, at ito ay kanila po ito kinukuha sa sarili nating teritoryo. In doing this patriotic act, they deserve nothing less. Salamat po. Napakaganda ng mga binanggit ni Representatives Chel Jogno sa Representative Persendanya. Ina-address natin yung dalawang mahalagang crisis. Una, yung problema ng foreign espionage reportedly committed by China and their assets here in the Philippines as reported by various news agencies and confirmed no less than by our government. Maganda sinabi ni Representative Chel na kailangan i-review ang ating mga existing na mga batas para labanan ang foreign espionage and at the same time yung foreign interference. No? Nanawagan din si Representative Chel na kailangan na may dagdag na budget at dagdag na education supplies lalo sa mga kabataan at bata sa Pag-asa Island na kung saan ay ito ang pinakamalaking lugar na meron tayong halos 500 Pilipino na ninirahan doon at maraming mga pangailangan. Maganda rin yung binanggit ni Representative Percy tungkol sa pangailangan ng ating mga mangingisda ng dagdag na subsidyo, pagpapalawig ng fuel subsidy sa ating mga maliliit na mga mangingisda na talagang naapektuhan nitong itong oil price crisis natin. Hindi lamang sa Pilipinas kasi it's a global crisis at tinatamaan din dito ng ating mga fisher folks sa West Philippine Sea. Tama po siya na hindi na lamang ang threat ay yung panghihimasok at different acts of harassment and violence in China, kundi nandito na rin yung threat of global oil crisis na mukhang tatagal pa sa mahabang panahon. Muli, sinasabi natin na itong fourth civilian mission ng atin ito ay maglalayag ngayong buwan ng Abril. Tayo ay pupunta sa Pag-asa Island. It's a town proper ng municipality ng Kalayaan, located in the Kalayaan Island Group, kung saan ito ay tahanan ng halos 500 mga Pilipino. At
Ang mission na to ay ina-address sa pangangailangan na magdala ng subsidyong petrolyo, pagkain at iba pang mga supply sa ating mga komunidad doon at ating mga mangingisda at para pa sa iba pang mga at lalong pagpapalawig, no? Lalo pag-normalize ng civilian travel sa West Philippine Sea bilang tugon sa reported Chinese espionage at ang continuing harassment and different other acts of violence ng China sa West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy ng ating programa, para naman i-address yung mga concerns ng mga kababaihan at kabataan at bata sa Pag-asa Island, tinatawagan natin si Representative Dada Kiramis Mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, gusto ko lamang pong i-commend muna ang ating Municipal Government of Kalayaan. Nabalitaan ko po na nakapag-turnover na po sila ng bakery ng bayan sa Women's Association po doon sa Kalayaan Island. At sa patuloy na pagsuporta sa kanila ng iba't ibang pamamaraan. Kaya saludo po ako sa inyo. Lumaki ako sa isang barangay sa Zamboanga City na ito ay isang isla. Kaya alam ko po yung hirap na dinadanas ng ating mga kasama sa Kalayaan. Dahil taga-isla po sila at ako'y taga-isla, so damang-dama ko po yung kahirapan nila. Pero saksi rin ako noong namunuhan ng aming komunidad sa mga nanay, sa mga bata at sa mga kababaihan doon. Kaya doon din po nagsimula na unti-unting umuunlad ang aming isla. Kaya naman, nananawagan ako sa ating national government na tumbasan natin ang suporta ng local government para sa livelihood and healthcare ng mga lola, nanay at ate ng Kalayaan. Ang mga national programs para sa mga MSMEs at maternal health, dalhin natin ito sa isla ng Kalayaan. Ngayong may bakery ng bayan na po sila, the Department of Agriculture should also invest in solar-powered cold storage sa Kalayaan Island para tumagal pa ang mga huli ng ating mga mangingisda. We will also urge the DA and the TESDA na mag-provide ng training sa food processing para sa mga isda nila na pwedeng maging delata or dried fish, na pwedeng maging dekalidad na local industry sa Kalayaan Island. We will also call the Department of Health to provide health facilities in Kalayaan kung saan may regular na supply ng gamot, vitamins, para sa mga bata at regular na maternal check-ups para sa ating mga kabaro. The Department of Trade and Industry should also provide financial assistance para sa mga kababaihan upang mapalago ang kanilang mga negosyo at mga kooperatiba. In the face of China's blockade to starve and intimidate our fellow Filipinos in Kalayaan, mahalagang ipakita natin ang ating pagtindig at pagsuporta sa kanilang livelihood at kalusugan. We will make sure that while you stand guard for our country, the government is standing guard for your family's welfare. Shukran, maraming salamat po. Maraming salamat. Kung Kiramis Mula, very detailed yung mga proposals na pinanggit ni Representative Dada. Marami po sa mga binanggit po ni Representatives Chel, Percy at Dada ay kanilang ilalaban sa 2027 National Government Budget. At ito ay batay na rin sa konsultasyon natin sa local government unit, leaders ng Municipality of Kalayaan. They're supposed to be here, kasama natin dapat ang mayor at vice mayor ng Municipality of Kalayaan. Medyo lang sila, na-delay lang sila sa Senate, kasi meron din tinatawag na hearing doon at nagdadala sila ng iba pang mga materials para sa pagsusulong ng interest ng Pag-asa Island. So again, yung ating mission, yung fourth mission natin is nangyayari ngayong buwan ng Abril, papunta po tayo sa Pag-asa Island, sa town proper ng Kalayaan Island sa KIG. Before po ng ating civilian mission sa Pag-asa this April, may mga build-up activities po tayo. Nakamit po ng ating mga lead conveners. This March 23, meron pong isasagawang West Philippine Sea Pulong Bayan
sa Puerto Princesa, Palawan. It's a whole day activity. Sa umaga po, meron po tayong Fisher Folk Dialogue na lalahukan ng ating mga mambabatas mula sa House of Representatives and hopefully mga members of the Senate of the Philippines also. Makipag-dialogo po sila sa ating mga mangingisda at mga komunidad ng mga mangingisda para pag-usapan yung mga pressing needs and concerns nila na may kinalaman sa West Philippine Sea. And in the afternoon of March 23, meron po tayong malaking student assembly. Tinatarget po natin around 1,000 students, youth and students sa Puerto Princesa in coordination with the local government of Puerto Princesa na lalahukan din ng West Philippine Sea Block comprised of members from the House of Representatives and the Senate. So maganda rin po ay napuntahan po natin yung mga activities na ito. So pagpapatuloy po ng ating programa, dadako na po tayo sa mga totoong bida ng ating mga civilian mission sa West Philippine Sea mula ng una, pangalawa, tatlo at ito pang-apat. Ang mga totoong bida po dito ay ang ating mga mangingisda na sila po nasa front and center ng laban para sa West Philippine Sea. Nabuo naman po ang atin ito, is a broad civil society coalition to promote the interest, rights, and welfare of our fisher folk communities. So sa dulo, ginagawa po natin ito para sa kapakanan at karapatan ng ating mga maliliit na mga mangingisda na ang nais lamang, ang pangarap lamang ay mapayapang, mabuhay at to make their living from the waters of the West Philippine Sea. So ngayon, tinatawagan ko po ang presidente ng New Masinloc Fishermen Association, si kasamang Nards Quaresma. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Totoo po yung nabanggit ng ating mga kasama dito po sa ating coalition sa pamumuno po ni Ma'am Kaing David. At ang kasama po natin dito ngayon ang ating pong magigising na mga publisista po natin mula po sa Akbayan, Pampilis. Kaya ako po yung isa sa mga nanguna noon doon sa pagpunta po sa second resupply mission sa Baho de Masinloc. At sa ngayon po ay nais ko po na ipabatid na lalo pang tumitindig yung kahirapan po na nararanasan ng ating mga mangingisda sapagkat hindi pa po tapos yung usapin sa mga pagbubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda. At hanggang sa ngayon ay nadagdagan na naman itong tungkol dito sa usapin po ng crisis sa langis. At ito isa na naman dagok sa ating pong mga mangingisda na totoong dagdag na naman pong pahirap. At imbis na sumunod sa tamang tuntunin ng pamamalakaya ang ating mga mangingisda ay dito na rin po nakakapag-create ng mga illegal na gawain ang ilan pang mga mangingisda natin sapagkat nararanasan nila yung matinding crisis po sa kasalukuyan dahil sa napakataas at napakaraming mga kaguluhan na nagaganap. Dahil dito ay nararanasan ng ating mga mangingisda kung paano makapag-survive ng kanilang kabuhayan na sa pamamagitan ng minsan may mga illegal na gawain hindi po nila naiiwasan. At lalo-lalo na yung mga nangyayari ngayon na lalo pang patindi ng patindi yung ginagawang pagbuhuli ng mga Chino. Dahil sa may mga perimeter na yung ginagawa nila sa ating pong pangisdaan sa Baho de Masinloc. At isa pa rito na nakakarating na sila hanggang sa 30 nautical miles na lang yung kanilang layo sa pagpang. At lalong matinding ang nangyayari na mga pangamba ng ating mga mangisda sapagkat din namin alam kung balang araw sa patuloy na ganitong nangyayari ay baka sa susunod ay hanggang sa kalupaan na talaga yung kanilang ginagawang pananakot itong mga China. At nakakalungkot din isipin sapagkat may mga ilan na nanunungkulan sa ating pong pamahalaan na lalo pang imbes na magkaisa para gawan ng paraan kung paano natin masolusyonan itong problemang ito. Subalit nakikita namin na lalo pa yata na mas kinakampihan pa nila yung mga dayuhan imbes na kapwa nila Pinoy ang kanilang kinakampihan dito. Kaya nais ko rin po na iparating sana ito
na sana yung mga nanunungkulan lalo na sa Senado at may mga ilan dito na napapanood po namin na imbis kampihan nila yung kapwa nila Pilipino na ipagtanggol yung ating karapatan sa ating soberanya ay lalong mas nakikita pa namin na lalo pa nilang kinakampihan yung mga dayuhan na nampuhuli sa ating mga kapwa Pilipino, lalo-lalo na sa parte po namin mga mangisda. At isa rito, marami rin po yung mga tumutulong din sa amin, pero imbes na lalong mag-ibayo sana yung kanilang pagtulong sa amin, ay may mga ilan pa rin silang nahihikayat na imbes na magkaisa sana, pero nahihila pa nila. Sapagkat nakikita namin na marami po ngayon yung mga spy na hindi po mga kapwa nila China, kundi ang nagagamit po nila ay kapwa nating mga kababayang Pilipino. Kaya dito po kami nalulungkot sapagkat nakikita namin na imbis magkaisa sana tayo, ay lalo tayo nagkakawatak-watak dahil dito sa mga hindi natin malaman kung ito bang mga ito ay kakampi natin o mas pumapabor sila sa mga Chino. Kaya sana yung mga nakikita namin na napapanood namin mga nandiyan sa Senado ay magkaisa na sana ang lahat para tulong-tulong para ipagtanggol yung ating soberanya para maging maganda naman po sana yung ating ekonomiya. Lalo-lalo na ngayon, nakikita na natin na nagkakaroon na po ng digmaan sa ibang bansa, naapektado tayo sa ating pong mga kabuhayan. Kaya sa tulong po ng grupo ng ating coalition at ng Akbayan Party List ay sana po ay patuloy po ninyong pagpatuloy yung inyong misyon. Para sa ganun po ay tulong-tulong tayo lahat para sa ekonomiya ng ating pong bansa. Maraming po salamat. Maraming salamat, Canards. Ano na yung damdamin ni Canards. No, if remember, si Canards po yung namuna po sa second civilian-led supply mission natin noong 2024 sa Zambales side. Kung natatandaan nyo po yung 100 fishing boats na pumunta po sa general vicinity po ng Baho di Masinloc ay mga miyembro po niya yun. Napakaganda po na very, very iconic din sa mga videos, mga photos. Mga miyembro po ni Canards mula po sa Masinloc. Para sa pagpapatuloy po ng ating programa, mula rin po sa hanay ng mga mangingisda, kasama rin po natin sa iba't ibang mga mission to mula ng first, second, and third, ang leader ng pambansang kilusan ng mga samahan magsasaka o pakisama. Hindi lamang to hindi lamang po sila farmers organization, meron din po sila malawak na kasapian ng mga fisher folk at mga fisher communities. Tawagan po natin si Karen Sevilla. Maraming salamat po. At magandang umaga po sa lahat at sa ating mga makikinig na pinagawa ng nasa dito sa press ko na ito. Yung pong ito pong gawain ito ay kinarangal ko bilang bahagi ng koalisyon nito ng aming organisasyon. Sa dahilan na tuloy-tuloy po yung ating pagkilos at hindi lang mga isda ang apektado, kundi pati sikmura ng taong bayan. Yung pong pakisama nga pala ay marami po kasabihan dito sa bahagi ng West Philippines. Doon po sa 381,000 kilometers na pangisdaan natin ay 385,000 batay po sa datos ang mga mangisda at kalakhang bahagi ng kinakaisda natin ay galing dito sa West Philippines. Yung kasabihan namin dito nandyan sa El Nido, nandyan sa siguro alam nyo naman yung kaso ng mga taga-Marihangin, kami po yun. At saka si Kadodoy doon naman sa bahagi ng Zamboanga, bahagi yan sa inaangkin ng China na bahagi lang ng kanilang karagatan. Ang karagatan ito ay malaki ang epekto sa sikmura ng taong bayan sa dahilan na halos 7 hanggang 11 bahagdan ng isda rito ay ng ating isda sa palengke ay nahuhuli dyan sa West Philippine Sea. Kaya may kaugnayan po ito sa kasiguruhan ng pagkain ng bansa. Kaya marapat lamang na ipaglaban natin ito. Kung ako ay nalulungkot dahil mayroong mga senador na gusto i-give up na raw yung ating mga kasamang mangisda doon, malungkot po yun dahil may munisipyo na po doon. Yun po yung mga mangisdahan na ipagtanggol ay
halos gusto pa niyang itatwa. At yun po ay masakit para sa aming mga kasapian at mga kabarong mga mangingisda. Yung po kasi pakisama ay merong mga katutubo, kababaihan, kabataan, magsasaka at mga isda. Kaya po, yung nangyayaring ito ay ramdam namin. Sa bawat krisis, sa bawat digmaang nangyayari, ay sa bawat tunggalian, ang lagi pong biktima ay itong mga maliliit na mamamayan. Bagamat merong krisis ng gera doon sa Middle East, siyempre, pagtama ng gasolina, pagtaas ng gasolina at diesel, yung ginagamit na bangka ng ating mga mangingisda ay kumukonsumo ito ng gasolina at diesel. Yung pong malalaking sasakyan, ang gamit nila ay diesel, at yung maliliit ay mga gasolina, yung mga baruto lamang. So, ramdam na ramdam po ito. Kaya, yung tunggalian sa Middle East, saka itong tunggalian ng Pilipino at ng China, tungkol dito sa West Philippine Sea, ay malaking pinsala sa kabuhayan. Buhay at kabuhayan at pagkain ng mga taong bayan. Mas malupit sa amin sa pakisama kasi yung mga katutubo namin dito sa Marihangin, bukod sa inagawa na sila ng pangisdaan, ay inaagawan pa sila ng lupa hanggang sa kasalukuyan. Kaya mahalaga pong issue ito at sana po ay sa ating mga kababayan, tulungan po natin itong ating mga mangingisda na narito sa West Philippine Sea. Ang dahilan, Marso na po, mahirap na po ang tubig, At mahalagang matiran natin sila ng tubig malinis at tubig na inumin. At kung meron po kayong may tutulong na ambag para sa panggasolina nila at saka sa pang-diesel nila ron sa lugar at saka pagkain, yung po'y tatanawin ng aming sektor na malaking utang na loob sa taong bayan. Yung lamang po, magandang umaga. Maraming salamat, Karen. Napakagandang mensahe para sa ating lahat, no? Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na meron ng ating mga mangingisda, lalo na sa West Philippine Sea. No. Ngayon naman, speaking ng mga bida, ito naman tayo dito sa mga mga promotor ng ating first ever sea concert sa West Philippine Sea. No, yung kasi yung atin ito mahilig to sa mga mga historic events no. So noong 2023, we were the first civilian mission to go to the West Philippine Sea to deliver food and fuel supplies to our frontliners and fisher folk. Nung pangalawa, the first ever armada of fishing boats, 100 fishing boats na pinangunahan nila kasamang NARS. At yung pangatlong civilian mission natin ay first ever sea concert, ng konserto tayo sa gitna ng karagatan ng West Philippine Sea. At ang naguna po doon yung ating mga makabayang mga artists na sila Noel Cabangon at ang Moro Prince, Sila po yun, So, hingan po natin sila ng maikling mga mensahe para sa ating 4th civilian mission ngayon sa Pag-asa Island. Noel? Magandang umaga po. Kami po ay patuloy na nakikisa dito sa laban na ito. Habang lumalaon po ang panahon, medyo umihigpit po talaga yung laban. Although may mga nailalantad na mga nagtataksil sa ating bayan. At yung mga makapili ngayon ay hindi na nagtataklog ng ulo o ng mukha, kundi lantaran lang, lantad na yung kanilang ang mukha nila sa publiko, ngunit nagpupunwaring mga kabayan. Tayo ay hindi malulungan ng mga ito. At patuloy bilang artista sa sini na lumalaban para sa West Philippine Sea ay patuloy natin ginagamit ang sini para hikayatin ang ating mga kabayan na huwag silang mapaloko sa mga ganitong mga pagkilos at ginagawa ng China. At sining naman po ay patuloy na ginagamit natin para lalong magulat sa mga kababayan natin at maghikayat na sumama sa kampanya. So,
Ayun po, Kamis. Amen. Mula sa Morovics. Ayun, Assalamualaikum at saka Ramadan ka rin sa mga kapatid natin Muslim. Bilang isang artist at saka civilian din na sasama, nagbo-volunteer dito, kailangan nating ipagtanggol yung mga mangingisda natin at saka mga teritoryo natin sa Pilipinas dahil pagdating ng araw yung mga kabataan din naman yung magbe-benefit dito at saka buong Pilipinas din. So, para sa amin, at saka personal kong komento dito ay isda na lang ang pinaka-organic nating pagkain sa mundo. Kaya ito ay pampaganda sa utak at gamot para sa mga traidor. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Mula sa Morovics. Speaking of kabataan, pagdadako na tayo sa ating mga student leaders to give their short messages. Ang chair ng Akbayan Youth, si Kyla Meneses. Hello po, alam naman po natin sa gitna ng lumalalang krisis ngayon sa West Philippine Sea, di na lang po barko yung umaharang sa atin, no? Kundi pati na rin po yung makapal na usok ng disinformation mula sa China, maging sa mga sarili po nating leader sa bansa. At sa intergenerational po na battle na ito, masakit isipin sa aming mga kabataan na habang pinaglalaban natin yung sariling atin, may mga tsinador sa loob po mismo ng ating Kongreso at Senado, sa loob po nating bansa na mas binabandera pa ang kapakanan ng mga banyaga kasi sa ating mga kababayan. Nilalason pa po nila yung isipan ng ating mga kabataan at ng mga kapwa nating mga Pilipino para maging sunod-sunuran tayo sa sarili nating karagatan. Kaya po bilang mga kabataan, hindi po tayo mananahimik at sasama po tayo muli na ibalik ang pag-asa sa pang-apat na pagkakataon. Kami po mula sa Akbayan Youth ay mula po sasama sa West Philippine Sea atin ito convoy at naniniwala po ng best antidote sa militarization is civilian presence. Kapag po tayo mga kabataan ay naroon sa sarili nating karagatan, mas pinapatunayan po natin sa buong mundo na ang West Philippine Sea hindi lamang po guhit sa mapa, kundi ating pong buhay at kinabukasan. Kaya nananawagan kami sa mga paaralan at universidad na maging partner po natin in this fight and take a bigger role in this intergenerational battle for the West Philippine Sea. Let's bring the West Philippine Sea to every classroom in the Philippines. We invite you po to partner with ating ito in Akbayan Youth to conduct campus tours and educational caravans. Inihikayat din po natin ng mga student publications and journalists to join us in a forum about West Philippine Sea entitled Ang Kwento, Atin Ito, ngayong March 28, 2026. Muli po mula sa Akbayan Youth at atin ito, atin po ang West Philippine Sea, atin ang pag-asa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kyla. Para naman sa Student Council Alliance of the Philippines, tinatawagan natin ang kanilang Secretary General, si Matthew Silverio. So, pagpalayang araw po sa atin. Nakikisa ang mga estudyante ulit po sa ating ito coalition mula po sa Student Council Alliance of the Philippines. Lalo na sa mga frontliners natin at mga minister na araw-araw nakikibaka sa sarili nating karagatan. Nabanggit na po yung oil crisis at ito po ay gut issue talaga dahil kagaya po na sinabi nila kanina, apektado rin po tayo mga estudyante sa pang-araw-araw natin na pagkain, sa food security at iba pa. At of course, kita rin naman po natin na nabanggit na yung espionage crisis kung saan po kailangan talaga bilang mga estudyante at mga kabataan hindi tayo nagpapadala sa propaganda sa social media, sa TikTok, sa Facebook at iba pa. At again, mas maging mapagmatsyag tayo dahil hindi natin alam. May mga espiya na pala talaga at ayaw natin na sa ating mga paaralan mismo kung saan dapat tinuturo ang patriotism, ang pagiging makabansa, ang pagiging makapilipinas, ay ma-instill itong mga ganitong propaganda ng China. At of course, yung security din ng ating mga paaralan. Diinan ko lang din po, kasi nung nakaraan po, may isang senador na nagyayabang na nakapunta na daw po siya ng West Philippine Sea. Pero kami po sa Student Council Alliance of the Philippines at mga kasama namin sa Akbayan Youth, nasaboy po namin kay Senator Robin Padilla na mag-aapat na beses na po kami pupunta sa West Philippine Sea. At kung tunay siyang talagang nanilindigan para sa West Philippine Sea, huwag po siyang
puro ganyan at puro data at puro post sa social media. Ganun din po kay Senator Marcoleta, no? Kung saan sinasabi po niya na pamigay na lang ang Kalayaan Island Group at kung ano-ano pa pong proposal ang sasabi niya para lang ma-appease ang China. Again, kung tunay po kayo mga Pilipinas at tunay pa mga estudyante at mga kabataang Pilipino, bakit niyo po pinamimigay ang ipamamana niyo sa aming mga estudyante at mga kabataan? Kaya naman po, mula sa Student Council Alliance of the Philippines, naninindigan po kami. Sasama ulit po kami dito sa 4th mission na ito. At kung gusto po natin ipagtanggol ang West Philippine Sea, sinusuportahan po talaga namin yung sinusulong na Akbayan Party List. Diba, binanggit po nila kanina mga panukala, pero diinan ko lang po, kailangan na po talagang i-declare ang July 12 bilang West Philippine Sea Day kada taon. Kailangan i-commemorate po natin yung panalo natin sa arbitral ruling sa ating UNCLOS, no, under ang ating UNCLOS. And of course po, yung panawagan din po ng mga estudyante na kailangan po sa ating curriculum, tinuturo po talaga ang West Philippine Sea. Sa China po, tinuturo sa kanilang mga paaralan. At even po sa kanilang mga train. So, meron nakalagay mapa ng South China Sea. Kailangan po ma-instill din sa mga kabataan, mga estudyante Pilipino at a very young age at even sa tertiary education po, no, na dapat ang West Philippine Sea ay atin at tinuturo ang history at paninindigan dito. Kaya naman po, hindi dapat natin kalimutan ang mga estudyanteng nakatira din sa Pag-asa Island, kagaya ng sinabi po ni Congressman Chel Jokma na Akbayan Party List. Deserve po nila ang kalidad na edukasyon at sapat na resources at suporta ng buong bansa. Kaya naman po, we need to stand with our fisherfolk amid this oil crisis. Stay vigilant against espionage, reject betrayals, chinators, and makapili sa kagaya po ni Senator Robin Padilla at Senator Marcoleta. At ang West Philippine Sea ay hindi lang usapin ng teritoryo. Ito po ay usapin ng dignidad ng sambayang Pilipino dahil ang West Philippine Sea. A little bit of a trivia. Bakit balik Pag-asa? So we're not only bringing hope to our sovereign waters in our 4th civilian mission to the West Philippine Sea, it's also parang talagang bumabalik ang grupo ito sa Pag-asa kasi the very first time na nakapunta ang mga mambabata sa Pag-asa Island was in 2013. That was the first legislative mission na pinangunahan ni Representative Kaka Bag-aw ng Akbayan, Representative Walden Bello, at sa dati si Representative Teddy Bagilan. Pumunta sila doon. Hindi sila nagbangko, pero the first civilian flight to the Pag-asa Island sa West Philippine Sea. At ganun pa rin, ang pinag-uusapan doon ay ang ating sovereign rights, sovereignty, at yung ating territorial integrity. So kaya yung balik Pag-asa ay talagang babalik tayo talaga sa Pag-asa Island sa buwan naman. Good morning. So yun po. Kailan sa April yung biyahe and anong vessel and ships ang gagamitin po? Kung pwede rin i-review. Thank you. Sige po. Pinaplansya pa po natin yung mga detalye, but we are targeting yung last weekend ng April. Final dates to be announced, but you can already, especially friends in the media, can already sign up. May onting footnote lang po kami pagdating sa foreign media kasi kailangan pa po namin ayusin yung requirements. Kasi for local media mukhang it's easier, pero for foreign we need to check ano po yung mga requirements para makasama at makadapag sa Pag-asa. Yung vessels, we will also announce ano yung mga magiging final, but we want to make sure that whatever the mission will end up to be shaped as, klaro na it's cost efficient, but at the same time, makakapagtawid ng pangangailangang petrolyo, supply, mula sa pagkain hanggang sa school supplies ng mga estudyante ng Pag-asa. So yun po. Finalize po namin yung details ng bus. So hopefully po magiging historic din siya because we can enable access and transparency ng Pag-asa. Oo nga, no? The first mission na magdadala ng foreign media sa Pag-asa. Kasi yun din yung first mission natin, historic, kasi we were able to travel with foreign media and first time din Live live coverage. coverage. So yun, hopefully this time around. Sir, may follow-up question? Gusto ko lang idagdag na kasi other than my help sa atin ito, I'm part of yung Galing Hope Foundation which gives emphasis on local government.
I was so happy last time nag-meet na tayo sa Vice Mayor at Konsehal at ngayon kung makahabot sila pati Mayor. Meron rin silang kinoconceptualize na patriotic tourism. So it's also an LGU initiative. So hindi simple atin ito lang. Pero magtatagpo, kaya nga usapan magkaroon ng forum pati sa... So hopefully, you remember ang message kanina, how to emphasize na may pwedeng civilian initiative dito. Kasi pineframe lagi na militarized. We are trying to develop appropriate, safe, and in this case, in this crisis, cost-effective rin na mission sa pag-asa. Duration, no? Pwede mong sabihin, like ilang days yung duration? So most likely po, hopefully we can stay there over 1 day. So parang isang araw magsistay. Yung total, we're targeting siguro 5 days for the whole mission. From the the pre-mission send-off up to the arrival. So siguro po mga 5 days. Before, after that weekend. Final days to be announced. Pag-asa lang talaga, hindi tayo punta sa ibang Philippine occupied features. Sa ngayon po, ang target ay Pag-asa. Tingnan po natin, baka gusto natin maglamyarda pa sa Tawak Island. Sige po, may iba pa pong mga katanungan? Bago po, Sir? Chinese naval forces have stepped up their coerciveness in the strategic waterway. Does this heighten the activity po? Do you see an increased risk in this year's mission compared to the previous iterations? Of course, we're always assessing risk as we plan the mission. Pero ang klaro kasi sa atin, mas mahalaga even more na i-civilianize natin yung West Philippine Sea. Yung local government nga ng Pag-asa, nag-open na ng patriotic tourism eh. So we're really diversifying different efforts to civilianize the West Philippine Sea. Katuwang yung local government, katuwang ang civil society para masigurado na again, we want to normalize and regularize civilian access to the West Philippine Sea. Kung nag-level up ang China sa kanilang pangharap sa atin, edi mas lalong dapat mag-level up tayo sa pagsisigurado sa mapayapang paraan ay tayo ang nakaka-access at tayo ang nakakapaglayag sa West Philippine Sea. Siguro, dadagdag ko lang, pero unusual po kasi naman yung background na yung mga activist na maraming critical sa government. I never expected na magkakaroon ng communication, coordination with the National Security Council. Pero ang interesting, sabi nga na, your strength and your realities make sure you're civilian. Lagi ina-accuse na pakana ito ng gobyerno, no? Pero at the same time, hindi pwedeng biyahe lang tayo. Security, so we are in coordination with them naman. But they are very conscious also that they don't want this mission na mabahirang akala'y pakulo ng gobyerno. But the role of government is to ensure security rin and to advise us. So for example, dun sa Asinloc sila nagsabi, hanggang ano lang kayo hanggang 30 ba? 40, hinaharang na tayo. So, we, at least in relation to our security forces, we coordinate. But kuminsan hindi natin kontrolado naman yung gagawin ng China. But yes, for us, and lalo sa kaibig, priority natin, wag sumugod niya. Kung talagang may problema, iwas tayo. And we are benefiting also from former people in the military who coordinate. Kaya binibigyan nila kami lagi. Natututuloy ka, civilian tayo. Parang kung ganito. So we have contingency plans if low risk ganito, kung high risk ka ganito. So you will be briefed naman na kasi nga we have learned over these past 3 years to we cannot anymore. The first time we were deciding on the spot. Now we try to anticipate all possibilities so that the parameters are clear to all participating. But security is really primary concern natin. Could you elaborate more on these contingency plans? What will Akinito do if it faces a strong resistance?
baka mahirap i-announce, baka malalaman ng China. Pero it's something that we've learned for since we've been doing this now for the 4th time, talagang build the different scenarios so that we also have contingency measures. Basta ang klaro sa atin, sa dulo, dapat mission success tayo. Ano man ang gawin ng China, we will react and prepare proactively so that we make sure that the supplies needed by the fisher folk and communities of Pag-asa ay makarating sa atin. So ano mang maging itsura nun at ano yung mga contingencies. As we grow closer, syempre i-explain naman natin sa media ano yung mga different scenarios na ating babantayan. Kasama dyan syempre yung naramdaman na natin before na shadowing, tuloy lang tayo. Kapag medyo noong parang ibablock na tayo, kailangan meron din tayong pag-iwas na kailangan gawin. So yung ganong mga scenarios, lahat yun ay nakalatag para klaro din sa amin as civilian volunteers that we are responsible in making sure na safe and secure ang ating nation. Okay, pivot naman po ako sa energy policy. How vital is the South China Sea in terms of the Philippines exploiting the vast energy sources within the waterway, especially amid heightened Middle East tensions affecting having an effect? Well, alam natin na mayroong na-discover recently na Malampaya 2 daw. Ang klaro sa atin, napakahalaga na protektahan natin yan kasi mas tataas yung interes ng ibang nasyon para ma-access ang different energy sources. So, basta para sa atin, how do we make sure that the resources are protected, responsibly taken care of, lalo na may mga environmentalist tayo na kasama dito. At marami sa atin nag-forward dapat energy security, pero dapat renewable din. At the end of the day, ang klaro, mas mataas ang interes sa West Philippine Sea dahil sa resources, kasama na yung possible energy source, at kaya mas mahalaga na protektahan natin siya. And last question, for our lawmakers, what energy policies do you see that could help Filipino authorities to explore these vast energy reserves? Well, I think it's not just legislative measures that we need, but as well actions done by the executive department. Nandiyan na yung mga na-identify na natin yung mga possible sources of energy within the West Philippine Sea. But ang hintay po natin at ang panawagan natin sa ating executive department is to take positive actions to start exploring and then extracting the resources that we need. And that hasn't happened yet. May magandang suggestion actually si Justice Carpio na tumulad tayo sa ginawa ng ibang bansa na where our scientists were able to explore these areas together with our allies in terms of making sure that that we can do it peacefully and without any interference. As far as the legislative measures are concerned, sa tingin ko, ang kailangan din natin balikan yung mga batas natin that provide for renewable energy and to strengthen the incentives and to make it easier for us to make that happen in the country. Thank you. Peace comes from God. Kaya kung ano man ang ginagawa ng China sa atin, ipinipilit yung kasinungalingan na may 9-9 raw. Unang-una dahil kasinungalingan, ito yung masama. Pangalawa, dahil ang duduro sila, parang gusto nilang magkamali tayo para magsimula yung mas agresibong paggamit ng taas sa atin, ay hindi po dapat tayo pumatod yan, pero dapat tayo talagang lumaban sa isang makayapang paraan. Because this is very unholy. Unholy as the war of aggression of US and Israel against Iran and the allies of Iran. China's aggression towards us is extremely unholy. So, if it's unholy, where does unholiness come from? From the devil. So,
all wars of aggression, wherever they happen, are immoral. But then the response should not be in the same way. Parang tit for tat. Bumaril ka, paparil tayo, bumompa ka, bubompa rin tayo. Hindi po. Kaya magkaisa ng bansang Pilipinas sa pagtatanggol ng ating karagatan at ating mga lupa at ating sabihin ating to. Salamat po. Ayan, yung sinasabi nga ni Kong Shell, dagdag ko lang na pinag-uusapan namin na mahalagang i-review at later on i-ensure na we reduce our petroleum dependence so that hindi tayo naho-hostage ng conflict kung saan man towards 100% renewable in the future. Kasi yun naman yung advocacy din ng grupo. Yung panghuli lang siguro, ang klaro sa amin, conflict sa Middle East, sana at dapat hindi yun mangyari sa West Philippine Sea. Ang talo, yung mga maliliit na mamamayan, mangingisda, manggagawa, yung mga nanay na bumibili ng pagkain sa palengke. So, napakahalaga na we ensure na we yung struggle for peace pagsamahan natin. So, yun lang. Pinta po si salamat. Humihilig po ako kasi yung pong Pilipinas ay merong 68 provinces na may at yung pong nyog ay pwede siyang biodiesel, yung kanyang coconut middle ester. Ano po? Kung nagkukulang tayo ng supply sa ibang bansa, baka sa Pilipinas naman meron tayong batas na dapat dagdagan ng biofuel, yung pagdagdag ng biofuel doon sa diesel. Eh kung meron tayong produktong ganyan, tapos ang datos pa, 80% ng ating crude oil ay dinadala sa ibang bansa, at hindi na tayo katulad ng Indonesia na ginagamit nila yung 80% sa domestic consumption. Baka panahon na ito para sa Pilipinas na yung ating CMA o yung langis ng nyug ay gamitin na, idagdag na doon sa kasalukuyang diesel natin para makinabang yung magsasaka ng nyug sa buong Pilipinas, 2.9 million yan, plus makakaambag pa ito sa fuel na ginagamit natin dito sa lokal. Kaya baka napapanahon na, may batas naman, baka pwedeng mahimok natin ang pamahalaan na gawin na ito ngayon na. Salamat po. Maraming salamat. Ang bigat. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Dito! West Philippine Sea! Atin ito! West Philippine Sea! Atin ito! Atin ito! West Philippine Sea! West Philippine Sea! Atin ito! West